The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, good afternoon everyone sa ating mga solid supporters and solid followers natin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta and pagsubaybay sa programang ito. Okay, and welcome back sa ating programa ngayong hapon. Blessed Hope every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat, nagsasabing once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much sa Panginoon dahil binigyan tayo ng kalakasan and also protection na pagpatuloy pa din sa kanyang gawain. And also magandang hapon sa ating mga workers dyan, sa lahat ng ating mga workers dyan sa Boracay. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. And also sa ating mga kapulisan sa Malay, sa Katiklan, sa Boracay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana proteksyonan kayo ng Panginoon at sana matugis niyo ang mga masasamang tao. Yan. And also, mga motorista, huwag kayong magpasaway palagi, no? Dahil ang ating mga men in uniform naka-standby palagi yan sa daanan. Kaya, huwag magpasaway, okay? And also sa ating mga government official dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon every time na meron kayong mga desisyon na gagawin. Yan. And sana na buligan ka mo sa Ginoo. Magaan ka mo sa strength sa mga gawain nyo na para mapalago ang ating bayan. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also sa ating mga nurses and doctors, no? Magandang hapon po sa inyo dyan. Sa Malay, sa Katiklan, and also sa Boracay, magandang hapon po sa inyong lahat. No? Sana po ay nakapagsubaybay kayo ngayong hapon sa programang ito. And also sa ating mga magigiting na guro. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. No? So, sana bigyan kayo ng Panginoon ng mataas at mahabang pasensya. No? Dahil hindi mo alam kung ano ang mga ugali ng mga estudyante. Okay lang kung 3 or 2 no, ang tuturuan mo. Pero lagpas ng 50, hindi mahirap yon. Okay? Minsan, mas marami yung, sa isang classroom, minsan marami yung hipos, yung hindi sangag, kunti lang sangag. Pero kahit kunti lang yung sangag, no, kapag konti lang siya, pero maingay naman, maiirita talaga ang mga teacher natin sa ganyan, no? So, sana bigyan sila ng kalakasan ng Panginoon and also mahabang pasensya na hindi makagawa ng hindi magandang bagay sa mga estudyante. Yan. Okay, magandang hapon sa lahat. And also sa ating mga parents na nandyan nagpapahinga sa kanilang tahanan. Dahil magandang ito kasi yung oras na kung saan maganda magpahinga. While nagpapahinga, no, nakikinig, nanonood, no, sa ating Facebook Live and also sa ating radyo live on air. So sa 106.1 FM, no, sa Radyo Boracay. Yan. Sa ating mga parents diyan na nagpapahinga, no? Kasi ito yung magandang oras na kung saan ating mga parents ay nagpapahinga, no? Kasi medyo mainit, pero salamat sa Panginoon dahil umulan, no? Umulan naman siya. So, nabawasan yung init ng panahon natin. Pero, no, may mga balita na may darating na super El Nino. So, nakakatakot yun, okay? So, kung ganun, kung totoo man yan, ay mag-prepare. Yan. Kasi hindi yan madali eh. Tagtuyot. Okay. Sige, no, hindi na tayo magtatagal and ang ating pinaka-purpose ngayong hapon ay makapag-share na naman ng salita ng Panginoon. Salamat sa platform na ito na ginamit ng Diyos na kung saan makakapag-share ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa naabot ng salita ni Jesus Christ. Ayan. So,
Ngayong hapon ang i-share ko sa inyo ay patungkol sa mga tatay. Tapos naman ang ang Father's Day nung nakaraang Saturday. At saka ang lahat ng mga tatay nagsi-celebrate sa Sunday. No? So, pero ngayon ang mensahe natin ay hindi natin palalagpasin para sa mga tatay. Hindi lang sa mga tatay kundi sa lahat ng mga parents. Okay? So, babasahin ko ang salita ng Panginoon at makikita dito sa Proverbs chapter 20 verse 7. Yan. So, ito maganda tong mga na verse para sa ating mga magigiting na tatay. Yan. So, Proverbs 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Before that, bago ko i-explain yan mga listeners and viewers natin ngayong hapon, mag-pray muna tayo. Humingi tayo muna ng wisdom sa Panginoon. Na para mai-share ko naman sa inyo yung mga natutunan ko. Again, hindi pa naman ako wala pa naman akong asawa, hindi pa naman ako parents. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil binigyan tayo ng wisdom na kung saan makakapag-share tayo ng mga mabuting lesson dito sa salita ng Panginoon para sa ating mga parents. Yan. Okay, so but before that, mag-pray muna tayo. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord, sa opportunity na binigyan niyo po sa akin, which is makakapag-share na po ng salita ng Panginoon through live streaming and also live on air, Lord God. Tani, Lord, nabuligan mo ang bawat isa, especially, Lord God, sa mga listeners and viewers, na tani makatune in, Lord God, sila hasta matapos ini nga programa. Kag tani, Lord, nabuligan mo man, Lord God, ang listeners and viewers namin, Lord, subong hapon, gaan mo man sila sang wisdom, and also, Lord God, i-bless mo man ang kanilang pamilya, Lord God. And ikaw naman po magbulod sa akin, Lord, gaiman ko sang wisdom na may share na po, Lord God, ang mga natutunan ko halin sang imong pulong, Lord God. Patawara kami, Lord, sa amon mga paglapas nga naobra namon, Lord God, sala sa huna-huna, sala sa pulong, or sa amon nga ginahambal, sala sa amon nga ginaisip, sa amon nga pagpanulok, sang amon, Lord God, nga ginaobra, patawara gid kami, Lord God. Salamat, Lord, dahil ikaw naman ay nagbigay ng promesa sa bawat isa sa amin, Lord God, na kung sino, O Lord God, ang pangayo ito pasayuan. Ikaw naman na Diyos faithful na magapatawad sa amon nga mga kasalanan. Be with us, Father. I-bless mo ang platform na ito, Lord God. Continue pa ikaw na mag-bless na mapalago pa ini na programa, O God, na platform, O God. Ini ang amon mapag-ampo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat mga abyan kay medyo okay ng aton nga ubo. Nung nakaraan talaga grabe. So Makati talaga yung lalamunan ko at Makati talaga yung dibdib ko. So salamat dahil may bulong, no? And salamat sa Panginoon din. Medyo okay na. Meron pa man konti pero mawawala na ito sa sa katagalan. Yan. And babalikin ko basahin ko lang muli mga listeners and viewers. Sabi dito sa Proverbs chapter 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Ano po ba ang ibig sabihin nito mga abyan? Ano po ba ang pinapahiwatig sa atin ng Proverbs? Now, ang Proverbs mga abyan, walang iba kundi ang nagsulat nito ay walang iba kundi si King Solomon. Si King Solomon naman mga abyan, okay, binansagan ining the man of wisdom. The man of wisdom. Now, ang Proverbs mga abyan, ang layunin po nito, sa binasa natin kanina, okay, ang layunin po nito ay turuan ang tao kung paano mamuhay ng may karunungan at may takot sa Diyos. So ito yung purpose, layunin, okay, ng Proverbs, okay? Turuan ang tao kung paano mamuhay ng may karunungan at may takot sa Diyos. Now, ganito mga abyan, sa panahon kasi ni King Solomon, ang mga ama, okay? Ang mga tatay, ang mga ama, ang pangunahing nagtuturo ng pananampalataya at
moralidad sa kanyang pamilya sa panahon ni King Solomon. Ibig sabihin, ang mga tatay, gid ang tuy-tuy. Ano ba na? Tuy-tuy? Okay, gatudlo kung sa Bisaya pa sa amon, sa Mindanao, gatudlo, blah. Sa mga unga or sa kanila nga pamilya nga. Okay? So kaya, hindi lamang kayamanan ang maiiwan ng isang ama, kundi ang kanyang karakter. Yan. Okay, so character. So kadalasan kapag sa pamilya ang mahatag lang gid sang parents, siyempre ang kayamanan. Siyempre sila ay yung kasi hindi naman tatagal ang tao dito sa mundo. So yan, 'di ba, ang mga Chinoy or mga incheck, no? Mga Chinese, yan, mga bata pa lang bibigyan na ng business yung kanilang mga ari-arian ng kanilang tatay o nanay, bibigyan na sila ng anak. Yan. Pero dito sa Proverbs, mga mga listeners and viewers, okay? Hindi kayamanan ang iiwan ng ama, kundi ang kanyang character. So, kaya ang Proverbs chapter 20 verse 7 ay nagpapakita na ang pinakamagandang pamana sa isang ama ay hindi bahay, lupa, or pera, kundi isang buhay na may integridad. So ngayon mga abyan, ito yung tanong ngayon para sa mga unga. No? Tatanungin natin ng mga unga. Kapag tatanungin natin ang isang anak, ano ang pinaka-ala-ala mo sa iyong ama? Ano kaya ang sasabihin ng anak mo kung tatanungin siya na ano ang pinaka-ala-ala mo sa iyong ama? Ano kaya ang sasabihin mga abyan? Sa ating mga tatay, ano kaya ang sasabihin nyo? Comment down below. Yeah. Comment down below. Okay? Or magbigay ka na lang ng heart reaction mo dyan. Yan. So ano ang pinaka-ala-ala mo sa iyong ama? Now, mga abyan, kadalasan sasabihin, siyempre, okay? Kadalasan ito yung sasabihin. Hindi yung sasabihin niya mga abyan yung anak ha, na mayaman si tatay ko. Yan. Hindi naman, hindi ba? Kundi ito yung sinasabi ng mga anak sa kanilang tatay. Mabait ang tatay ko. Mabait ka kaya tatay? Mabait ka ba? Mabait si tatay. Laging nananalangin si tatay. Sure cow? Laging nananalangin si tatay. Hindi siya nagsisinungaling. Mahal niya ang Diyos. Sa palagay nyo kaya mga tatay, yan kaya ang sasabihin ng mga unga nyo? Okay, ano ang pinaka-alaala mo sa iyong ama? Ito kaya ang sasabihin mga abyan, mga parents natin dyan, kaway-kaway naman kayo dyan. Ito kaya yung sasabihin ng mga unga nyo? Okay? Yan mga abyan, kung yan ang sasabihin ng unga nyo or anak nyo, ang mga bagay na iyan ang tunay na tinatawag na legacy. Okay, legacy. Now, ngayon mga abyan, mga tatay, ano klaseng legacy ang iiwan mo sa iyong pamilya? Anong klaseng legacy ang iiwan mo sa inyong pamilya? Okay, now, balikan natin yung verse na binasa natin sa Proverbs chapter 20 verse 7. Himay-himayin natin mga abyan. Kasi sa akin, hindi ko kayang mag-expose ng salita ng Panginoon kapag isang verse lang. Pero dito, hihimay-himayin natin. Okay? Now, una, makita natin dyan, sa binasa natin, the just man. The just man. Now, ang just ay nangangahulugang righteous. Hindi ibig sabihin mga abyan na yung tatay mo, parents mo, perfect na yan. Okay? Kundi ang taong itinuwid ng Diyos at araw-araw gustong mamuhay ayon sa kanyang salita. Ang muna ang ibig sabihin ng the just man. Okay? Ano pa? Walk it. Nandyan mga abyan. Isang verse na kasi. Walk it. So, hindi tumatakbo.
Okay? Hindi minsan lang, kundi ang walk it dito mga abyan, mga listeners and viewers is lifestyle. Lifestyle mga abyan. Ibig sabihin, araw-araw na mumuhay. Araw-araw na pamumuhay. Ano pa? Integrity. Ano kaya ang ibig sabihin ng integrity dito mga abyan? Para sa inyo. Kung alam mo ang meaning ng integrity, pwede ka mag-comment dyan. Sige, ibaba mo. I-drop mo yung comment mo dyan sa baba. Ano ang ibig sabihin ng integrity? Now, ang ibig sabihin ng integrity mga abyan is doing what is right even when nobody is watching. Ganun pala ang ibig sabihin ng integrity mga abyan. Doing what is right even when nobody is what? Watching. Okay? Dapat pareho yung buhay mo sa church at pareho din ang buhay mo sa bahay. Pareho ang ugali mo sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Yan po mga abyan. And also, His children are blessed after Him. So hindi lang siya pinagpapala, umaabot ang impluensya niya hanggang sa susunod na henerasyon. So, hindi lang material na blessing, kasama na rito ang tinatawag na spiritual blessing, mga abyan. Ang tanong, ano kaya ang legacy na iiwan mo sa pamilya mo? Now, 3 kabagay mga abyan na maisishare ko ngayong hapon in title of The Legacy of Righteous Father. 3 lang mga abyan, no? 3 lang. Medyo na late na nga niya ako mga abyan pero sige lang, dahil wala naman akong kasunod, it's my time to shine or it's time to shine. Okay? So, 3 bagay lang mga abyan. Number one is, a righteous father lives with integrity. Kanina sinabi ko kung ano ang meaning ng integrity. The just man walketh in his integrity. So, hindi sinabi the rich man. Okay? Hindi rin sinabing na the famous man. Rich man ba? Mayaman ba si tatay mo? Famous ba si tatay mo? Okay? Kundi, the just man. Okay? Ibig sabihin mga abyan, ang sukatan ng Diyos ay yung character. Number 1, integrity begins in the heart. Okay? Now, basahin natin mga abyan. Tingnan natin. Psalms. Basahin natin mga abyan. Psalms 51:10. Nami, ibasahon natin. Psalms 51:10. Sabi ng salita ng Panginoon mga abyan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And also sa Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life, mga abyan. So, ang ibig sabihin, kapag malinis ang puso, magiging malinis din ang pamumuhay. Yan. Integrity begins in the heart. Pangalawa, integrity is seen in everyday's life. Integrity is seen in everyday's life. Ibig sabihin, makikita ito sa buhay mo. Tingnan natin, Colossians 3:23. Tingnan natin mga abyan. Colossians, New Testament, Colossians 3:23. Sabi dito, and whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. And also sa James chapter 1 verse 20. Tingnan natin kung tama. James chapter 1 verse 22. Tingnan natin. James chapter 1 verse 22. Sabi dito mga abyan, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. Dapat hindi ka lang nakikinig, hindi mo lang naririnig, dapat ginaobra mo gid. Okay? So, mga abyan, ito dapat hindi lang Sunday na ginaobra mo. 'Di ba? Integrity is seen in everyday's life. Hindi lang makikita ng anak mo na Sunday lang gaano na pag Monday ka ganwa, wala gid si tatay. So dapat hindi lang Sunday mga abyan, pati Monday hanggang Saturday.
Okay? Makikita ng tunga mo na ikaw tutom sa Ginoo. Pangatlo, mga abyan, integrity fears God more than people. Tingnan natin, Proverbs chapter 1 verse 7, mga abyan. Proverbs chapter 1 verse 7. Asa na yun? 1:7. Sabi niya dito, mga abyan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, ibig sabihin, mga abyan, mas mahalaga ang approval ng Diyos kaysa sa approval ng tao. Tingnan natin, mga abyan. Example natin dito, walang iba kundi si Job. Alam niyo, mga abyan, si Job hindi naman siya perfect. Pero gindescribe imaw sa Bible, perfect and upright. Bakit? Kahit dumaan siya ng matinding pagsubok, hindi niya tinalikuran ang Diyos. Kita mo, mga abyan? That's why ginambalan siya sa Bible na perfect and upright. Wala namang perfect. Hindi naman perfect si Job, mga abyan. Saan siya nagiging perfect? Dahil sa karakter niya, mga abyan. Kahit dumaan siya sa matinding pagsubok, hindi niya tinalikuran ang Diyos. Dapat ang mga tatay ganun din. Kung may mga pagsubok sa buhay, huwag talikuran ng Diyos. Bagkus lumapit sa Diyos. Okay? Now, basahin ko lang, mga abyan. May isang illustration na ginano ko dito na may isang ama ang nagtatrabaho bilang isang cashier. Isang ama, trabaho niya bilang isang cashier. Now, minsan, yung sukli, mga abyan, ay sobra-sobra. O, ikaw kaya, mga abyan, kung ikaw yung cashier, tapos yung sukli ay sobra-sobra. Di ba? Sa kanya. Ano kaya ang gagawin mo? Ay, siyempre, di ba, yung sukli, ay, siyempre, kung sa cashier talaga so hindi kailangan magsobra at hindi kailangan na magkulang. Kasi maki-question ka talaga kapag cashier ka. So kailangan saktuhin. Ito sobra-sobra. Ano kayang gagawin mo? Walang nakakaalam. Pwede niya itong itago. Di ba? Pwede? Pwede. So walang nakakaalam, pwede niya itong itago. Pero anong ginawa niya? Binabalik ito ng tatay, yung ama. Binabalik. Binabalik niya. Now, not knowing, mga abyan, na yung anak pala niya ay nagmamasid at nakakakita sa kanya. Now, makalipas ang maraming taon, mga abyan, yung anak naman mismo nagtatrabaho, nagiging cashier. Okay? Nagiging cashier din ang anak. Ngayon, sobra-sobra din yung mga sinusukli. Anong ginawa ng anak? Itatago kaya niya or ibabalik niya? Siyempre, ibabalik din, mga abyan. Why? Natuto yung anak magiging tapat dahil sa ginawa ng kanyang ama. Ang una, mga abyan, ang integrity. Integrity is cost more than thought. So anong lesson nito, mga abyan? Your children learn more from your life than from your words. So mga tatay, hindi kailangan maging perfect, pero maging tapat. Yeah. Tapat tatay, maging tapat ka. Mas gusto ng anak ang amang tunay kaysa amang nagpapanggap. Hindi mo, abyan. Pangalawa na tayo para matapos na tayo, mga abyan. Okay? Now, pangalawa is a righteous father leaves a godly example. Yung salita natin na gagamitin is walketh. Ibig sabihin, walking means consistent living. Consistent living. So, hindi sapat ang magandang simula. Ito kasi yung problema, mga abyan. Kasi yung mga tatay natin, maganda lang sa simula, walang patapos-tapos. No? Dapat kailangan hanggang sa dulo, hindi lang sa simula. Kaya nga dati yung mga abyan, grabe masakit talaga ang tagipusoon ko sa tatay ko. Why?
Kasi from sa simula, okay pa yung pamumuhay namin, pero nung nagkaroon ng problema, napatay yung nanay ko, tapos yung napatay yung nanay ko, ang ginawa ng tatay sa namin, inabando na kami. Pero nasettle ko na yan mga abyan. Matagal na panahon yun, grabe yung gaugot gid ako sang tatay ko. Pero nung kalaunan, nag Bible school na ako, doon ko naintindihan pala. No, doon ko naintindihan. So, yung iba kong kapatid, grabe gaugot gid, no? Magsasabi pa na bantod sa kamatayon na, grabe, no? So, akong ginanuhan. Kasi siyempre hindi kali nami mga abyan. Why? Hindi mo masisilayan ang mundo kung wala itong mga parents mo. Ganon yun. Kahit masakit tanggapin mga abyan, pero ganon yun. So, ang ginawa ko mga abyan, nung nagpa-seminary na ako, naintindihan ko na ang mga ganitong bagay. Ako ang mismo ang gumawa ng paraan para ma-reconcile bala kami na magpamilya. So, yun, to make the story short, nagkabalikan kami. Kaya nga, as tasubong, ang parents ko, kahit may asawa na iba, tapos may mga kapatid na kami sa ibang nanay, ano pa din kami, yung pagmamahal, nandun pa din. Okay? Kaya nga, kahit meron siya nagsasabi pa din na dong, may ara ka sang ang una, waga palambing bla. So, pero ang ginambal ko nga, may ara man tay, pero hindi man gid sang bakol gid. Paano bala? So, pero dati ay gid, ugot gid lang ako nga tagipusoon siya. Pero subong na reconcile naman. So, walking means consistent living. So, hindi sapat ang magandang simula. Okay? Dapat ang kailangan mga tatay hanggang sa dulo. Worst comes worst. No, dapat hindi titigil. Hindi lang hanggang sa dulo. No, 3 kabagay mga abyan. Number 1. Okay, 3 kabagay mga abyan. A righteous father lives a godly example. Number 1. Children imitate what they see. Tuod gid na mga abyan. Tuod gid na. May isa na nga unga dya sa sa church namon, may isa ka unga dya. Pagdating ko dyan, 2023, mahilig kasi ako magsasabi ng hallelujah. Lalo't-lalo na kung maganda yung yung pagsalita niya, the way nga mag-express sa sa Panginoon, makahambal ko na hallelujah. Malakas yan. Not knowing yung unga na yun, kinopya niya pala, hindi nga niya ako yung tatay niya. Kinop niya, nagulat ako na lang kasi kahit hindi maganda yung ng pagkano na, gahambal ang unga bala nga, hallelujah. Oh. Ang ginobra ko, ginuntatan ko na lang, hindi na ako maghambal sa hallelujah. Kaya siyempre, ang unga nga to, ginakopya niya bala. Ginakopya niya. Okay, kita mo na. So, children imitate what they see. So, ang mga anak ay mas natututo sila sa nakikita nila kaysa naririnig. Kung ano ang ginagawa ng ama, yun ang kadalasan ginagaya ng anak. Tama o hindi? That's why mga parents, kung gusto nyo na ang unga nyo ay mamumuhay ng mabuti, dapat makikita nila sa buhay nyo. Paano nyo sila, gani sila, sapakon sila. Kung mismo ang inyong sarili, ay hindi namin galing ginaobra. Paano na? Example lang natin mga parents lang. Kunyari, pag-iinom. Example lang, pag-iinom wala. Okay? So, ikaw na parents, nagiinom ka. Okay. Ngayon, nakikita ng anak mo, dumating yung panahon na medyo malaki na yung anak mo, nagiinom, tapos, ginano mo. Sinabi mo, bakit ka umiinom? Nagalitan mo. Kung sasabihin ng anak mo na, ikaw gani, tay ka, ko gani, gainom ko gani. Ako pa kaya, paano mo sila makorek? Mismo ikaw yung mismo nag-obra. Hindi ba? Tama? So, children imitate what they see. So, ang mga anak ay mas natututo sa nakikita kaysa naririnig kung ano ang ginagawa ng ama. Yun ang kadalasan ginagaya ng anak. Gusto mo yun, parents? Kung ang ama ay laging nagagalit,
mataas ang chance na ganun din ang anak. Alam niyo mga kababayan, may nakita ko sa Reels bala sa Facebook na ang tatay, siyempre ang tatay, may pinagawa sa kanya na project or report ata yun. Sa isang company bala. Ngayon, pag-report niya ng tatay doon sa company, pinagalitan siya dahil mali yung mali yung kanyang ginawa. Pinagalitan siya ng amo niya or like for example CEO ata yun. Pinagalitan siya. Ginwakalan to. Ngayon, dahil hindi maganda ang mood ng ng asawa, ng tatay, umuwi sa bahay. Pagdating doon sa bahay, pagsalubong ng kanyang asawa, pinagalitan niya din yung kanyang asawa. Ngayon, dahil yung asawa ay pinagalitan ng tatay, pinagalitan din ng nanay ang kanyang unga. Oran. Ngayon, nung ginwakalan sang nanay ang unga naman, sino ang ginwakalan? Sinong ginwakalan? Hay, kay may ara man sa to barbidal. Ano yung barbidal? Diba? Kadalasan mga bata naglalaro ng barbidal, wala ng ulo. Yun ang kanyang ginwakalan sang unga. So, anong nangyayari? Nandun na yung tinatawag na domino effect. From the top to the bottom. Di ba mga abyan? So, kung ang ama ay laging nagagalit, so mataas ang chance na ganun din ang anak. Pero mga abyan, amoy na eh. Kung ang ama ay prayerful at mahinahon, yun din ang humuhubog sa anak. Kung gusto mo yan, mga abyan, gawin mo. Mga parents, kung gusto mo na ganyan ang gagawin ng anak mo, ganyan ang gawin mo. Now, Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Basahin natin mga abyan. Okay? Deuteronomy 6. Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Sabi niya dito, "And this word which I commanded thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." O, yan ang ituturo, mga abiyan. Teach your children diligently. Okay? Saan ko na daw? Kapag nakaupo? Okay? Kapag naglalakad? Oh. And also, kahit natutulog. O, diba? Nami. So, ituro ang salita ng Diyos sa mga anak araw-araw na pamumuhay, mga abyan. Pangalawa, fathers teach more by action than words. Fathers teach more by action than words. So, mas malakas ang epekto ng ginagawa kaysa sinasabi. So, pwede kasing magsabi ang ama ng magiging tapat ka, pero kung siya mismo ay hindi naman tapat, mawawala yung tinatawag na credibility bala. So, pero kung ang buhay niya ay consistent, ang anak ay matututo kahit walang sermon. Naintindihan mga abyan? Okay? Sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, Be followers of me even as I also am of Christ. Pangatlo mga abyan, a godly example points children to Christ. So ang tunay na layunin ng ama ay hindi lang maging role model, kundi itulak ang mga anak papalapit kay Kristo. Huwag natin itulak papalayo, huwag niyong itulak papalayo sa kay Jesus. Ipapalayo niyo. Kundi, ito ang layunin ng tatay para sa kanilang mga anak. Kundi itulak ang mga anak papalapit kay Kristo. So kapag ang ama ay may takot sa Diyos, ang anak din ay hindi lang matututo ng good morals, kundi nakikita niya kung sino si Jesus sa buhay ng kaniyang ama. Kita mo yung mga balita subong? Ang mga unga to, grabe. Di ba? Ang estudyante nga to nga gapang duslakit ano na.
Alam mo na, grabe. Yung isa pa to, yung may baril. Oh, grabe. Saan nila na natutunan? So kapag ang ama ay may takot sa Diyos, wag na natin paanoin kasi medyo may mga mga kontrobersiya na, no? May isa pa tong lawyer nga nagahambal nga mababait naman yan sila. Ginbash gid ang lawyer nga to kay siyempre mabait. Pumatay na nga ni ng tao, mabait pa. Ay nano. No, so kapag ang ama ay takot sa Diyos, ang anak ay hindi lang matututo ng good morals, kundi makikita niya kung sino si Jesus sa buhay ng kaniyang ama. Dapat mga tatay, parents, makikita tani ng mga anak niyo si Jesus sa buhay niyo. Okay? Tingnan niyo mga abyan, si Joshua. Anong sabi niya? Okay? Sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." So hindi lang siya naglilingkod sa Diyos, pati ang kanyang pamilya naglilingkod din sa Diyos. Tandaan natin mga abyan. Okay? Mga ama, tandaan niyo po, para po kayong salamin. Nakikita ng anak niyo kung ano ang itsura ng Diyos sa pamamagitan ng buhay niyo ng kanyang ama. Okay? So nakikita ng anak kung ano ang itsura ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang ama. Kung tinitingnan mo sa salamin mo kung ikaw tatay, kung pagtingin mo sa salamin mo, gwapong-gwapo ka, dapat ganyan ang nakikita ng anak mo, nagwapo si tatay kasi may Jesus siya. Alright? Okay? Para kayong salamin mga abyan. Nakikita ng mga anak nyo si Jesus sa buhay niyo. So ano ang lesson nito mga abyan? Children may forget your sermon, but they rarely forget your lifestyle. Tandaan niyo yan mga abyan. Children may forget your sermons, but they rarely forget your lifestyle. So in application mga abyan, kung gusto mong maging prayerful ang anak mo, hayaan mong makita ng anak nyo na ikaw ay nananalangin. Kung gusto mong mahalin ng unga mo ang salita ng Diyos, hayaan mong makita ng unga mo na ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, 3:50 na mga abyan, tatapusin na natin to. Okay? So, pangatlo, a righteous father leaves an eternal legacy. Okay? So, anong salita ang natin? Doon pa din makikita sa Proverbs chapter 20 verse 7. His children are blessed after him. So, ang blessing ay hindi lang financial, ito din po ay spiritual. Ito ay spiritual influence. Number 1 mga abyan, God blesses faithful generation. So, ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa isang tao, kundi sa buong pamilya na sumusunod sa Kanya. Kapag ang Ama ay faithful, nagbubukas ito ng pintuan ng blessing sa mga anak. Hindi lang perfect life, pero guided life. O, tingnan natin mga abyan, basahin natin Exodus chapter 20 verse 6. Exodus 20 verse 6. Ay, tingnan natin. Sabi dito, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments, mga abyan. So, mercy, thousands of generations of those who love Him. Pangalawa, mga abyan, a father's influence continues even after death. So, ang impluensya, mga abyan, ng ama ay hindi lang matatapos sa kanyang buhay. Ang mga desisyon, ang pananampalataya at halimbawa ng isang ama ay patuloy na nabubuhay sa isipan at buhay ng kanyang mga anak kahit wala na siya. Yan yung legacy mga abyan na dapat may iwan ng mga parent. O tingnan natin mga abyan, Hebrews chapter 11 verse 4. Tingnan natin. Hebrews. Hebrews
Ano ba yan? Wait lang. Hebrews 11:4. Sabi niya dito mga abyan, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God testify of his gift, and by it, he being dead, yet speaketh, kahit patay na, maiiwan pa din yun. Okay? So, muna mga abyan. So, ang mga desisyon, pananampalataya at halimbawa ng isang ama ay patuloy na nabubuhay sa isipan at buhay ng kanyang mga anak kahit wala na siya. And then the last one mga abyan, ano ni? The last one is the greatest inheritance is faith. Okay? Faith mga abyan. So the greatest inheritance is faith. Mas mahalaga ang pananampalataya kaysa kayamanan. So ang pera ay nauubos lang. Bahay ay nasisira, no? Pero ang faith mga abyan na ituturo ng ama ay nananatili at lumalago sa susunod na henerasyon. No, tingnan natin mga abyan kung tuod-tuod ba. Okay, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy. Ayan na to, 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi dito, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Ibig sabihin, nananatili pa din kay yung mga advices, mga magandang tinuturo ni Eunice kag ni Louise, kay Timothy, nandyan, still remain pa din mga abyan. Oh. Tingnan mo si Abraham. Tinatawag siyang father of many nations dahil sa kanilang pananampalataya. Maraming henerasyon ang pinagpala. No, may illustration ako ni-share sa inyo mga abyan. May dalawang ama. Ang isa ay nag-iiwan ng malaking mana. Ang isa naman ay nag-iiwan ng buhay na may takot sa Diyos. Pagkatapos ng ilang taon, naubos ang pera. Pero ang pananampalataya ay nananatili pa din sa pamilya. So, ang spiritual legacy mga abyan ay hindi nawawala. Okay, tandaan po natin yan. Ang spiritual legacy ay hindi nawawala. So, what's the lesson? Money can disappear. Character remains. Faith lasts forever. Okay? So, mga ama, mga tatay, huwag lang mag-ipon para sa retirement. Ang pinakamagandang pamana ay isang pusong umiibig sa Diyos. Now, in conclusion mga abyan, ang mundo ay nangangailangan ng maraming ama. Pero, ang Diyos ay naghahanap ng matuwid na tatay. Hindi kailangan maging mayaman. Hindi kailangan maging sikat. Kailangan lamang maging tapat. Kapag ang ama ay lumalakad ng may integridad, ang asawa ay nagkakaroon ng kapanatagan. So, ang mga anak ay nagkakaroon ng matibay na pundasyon at ang pangalan ng Diyos ay naluwalhatian. So, ang pinakamagandang legacy ng isang ama ay hindi ang kanyang naipon, kundi ang kanyang naipasang pananampalataya at integridad. Hopefully mga abyan, ang salita ng Panginoon ay nakabulig gid ini ng aton nga mga parents. Kung ikaw listeners and viewers ngayong hapon, ikaw ay blessed, been blessed ng Diyos. May the good Lord bless ang iyang apulong mag-pray kita. Heavenly Father, thank you so much Lord ang imo nga kaayo kag katutom. Thank you for giving us an example of righteous men in your word. Today, O God, we pray especially for every father, Lord God. Help them to walk in integrity and love their families, O God, and lead their homes according to your will.
Gaan mo man sila sang strength, Lord God. Sa time, Lord God, nga daw kaluya man sila. Kag wisdom when they make decision and courage to stand for what is right even when it is difficult, O God. So, tani ang ilangan man nga kabuhi, Lord, mag-reflect si Jesus Christ sa ilangan mga unga. Kag makita man sa mga unga, Lord God, ang love ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanilang Ama. Lord, let every father leave a legacy that cannot be destroyed. A legacy of faith, obedience, integrity, and love for you. I-bless mo tani, Lord God, ang mga nakikinig sini, Lord God, sa imong pulong, Lord God. Sini nga programa. And tani, Lord God, nga sa next nga mga henerasyon, ini nga mga tao nga nakadungog sa imong pulong, Lord God, mag-grow sila to honor you and serve you. Lord Jesus, salamat sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Good afternoon, and salamat sa time, no? Sa salita ng Panginoon. And may ara kita sang din. Okay. So, salamat, no? Ang Pastor Joe. Salamat, Pastor Joe, sa pag-like, react, no? Gamantaw gali ang aton nga host gid. Ako kay lang ako, proxy lang ako. Gamantaw gali, nakasubaybay gali. And salamat kay Pastor Joe sa like, react, no? And may God bless you, Pastor Joe, no? Si Pastor Joe ni mahaba ang pasensya sini nga tatay. Pero wag mong galitin, goodbye ka again. Okay, Pastor Joe, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa iyo, and salamat sa salita ng Panginoon. And mga abyan, no, diyan lang kita hasta. And ulitin ko lang ang aton nga programa, no, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan U. Altes and yours truly, Pastor Ariel Esperat, nagsasabing God bless you everyone. Goodbye.